forth, ganyan-ganyan. Pero pag nakakain na kayo, take into consideration the contents of your food. Pag halimbawa kumain ka ng itlog, kumain ka ng karne, may protein yun. So, yun ang allowance na sinasabi natin na 0 to 20. Kasi it doesn't necessarily mean na kung 20 ka, meron ka na. So, magbigay tayo ng allowance kasi, yan, early kidney disease. Kasi, yun nga, yung premise natin kanina na ang basement membrane, if it is intact, it should not leak. Kung may tagas, kung may butas, it will leak. Yun. Hypertension. Kasi sa hypertension, nagiging matigas lahat yung yung blood vessels, yung glomeruli, ganon, yung dinadaanan ng dugo. Kung naging matigas at naging rigid, hindi na intact yung basement membrane mo. So, chances are maglilik. Okay? Kung may hypertension ka or hypertensive condition, it's inevitable that your heart is also may konti. Baka konti ng coronaries, may tama yon. So, yun ang implication. But doesn't necessarily mean na meron ka na nun kung positive ka sa mitral disease. Yun nga, red flag. Ang mitral test. Okay. Who needs the microalbumin? Meron tayong mga bata na type 1 diabetes since birth, diabetic since birth. Nagpapakita yan 5 years old up. Yung mga insulin dependent, yung sinasabi nila na kailangan from the start mag-insulin na siya or glucagon, magkakaroon na siya ng parang medication either orally or yung yung injection subcutaneous. Yun. Pag nagkaroon ng type 1 diabetes yung bata, importante na he should be checked yearly. Kasi, pwede namang ma-manage yung yung diabetes niya . Pwedeng ma-retard yung progress ng diabetes. Pwede. Yung type 2 naman, yearly din ang assay as soon as you are discovered a diabetic. Halimbawa, type 2 diabetes ka. Nag-umpisa ka maging diabetic nung buntis ka. Tapos nung nanganak ka diabetic na, from there on, mag-mitral ka para you can manage your lifestyle. You can manage your diet. You also can manage your work. Yun. So, hindi yan. Hindi nakakatakot yan ngayon. Because you always have the advantage of an early detection. Yun ang gusto natin early detection so that you can modify what you're doing. Baka toxic yung present activity ninyo. Okay. So, kung may hypertension ka, more or less expected na macroalbuminuria. So, baka positive ka na talaga. So, pag ganoon, tumingin tayo ng causes ng hypertension mo so that we can manage. Depende na yun sa internal medicine, sa internist ninyo. Kasi alam niya yun. And then, itong heart disease is a consequence, more often than not, pero hindi naman lahat, is a consequence of hypertension. Yun. Okay. Next. Okay, common questions. Ito yon. Halimbawa, doktora, may UTI ako. Magpapositive ba ako sa mitral? More often than not, hindi. Kasi, yung pathology ng microalbuminuria, nasa kidney. Yung UTI mo, urinary tract infection. Tract lang, nasa ibaba. Ngayon, kung nag-ascend yung infection doon sa kidney mo, chances are, baka. Pero, hindi, that is not the algorithm. Pag meron kang UTI, hindi not necessarily mean positive ka sa mitral. Negative ka pa rin more often than not. Okay. Do you need to fast for a urine albumin? Hindi. Because you are testing for albumin. You are not testing for sugar. Okay.
So, if it's positive, you need to modify your lifestyle if you have microalbuminuria. I-review mo yung kinakain mo, baka naman puro maalat, puro bagoong. O di, kandidato ka sa hypertension, o di magpa-positive ka sa mitral, hindi ba? You reduce salt, you reduce sugar. Kasi more often than not, ang nagpa-positive ng mitral, sinabi natin, are latent diabetics and full-blown diabetics. Okay. Next, please. Oh, vitamins. Ito ang maganda sa mga daming vitamins ngayon. What is the what vitamin strengthens your basement membrane and your stroma? Yung nagsusuporta dun sa sa base sa floor mo. Ano yung vitamin na Vitamin C. Ano ang vitamin na nagpapabata? Vitamin E. So, meron kang malusog na basement membrane, may bata kang may bata kang blood vessel, C and E. Yon. At saka hindi lang ang vitamin C and E, wag lang sa sa mga tablets. Yun ang last na option ninyo. Ano yung mga food rich in vitamin C? Alam niyo yun eh. Maasim, basta green, basta yellow. Yun, alam niyo yun. Ano yung mga vitamin E? Kung meron vitamin C, usually yung prutas na na colorful, may vitamin E na rin yon. Okay, papaya. Nakakaganda pa ng kutis, di ba? Pag maganda kutis mo, maganda sagana ka sa sa mga ganun. Okay, is coconut water useful? Of course. That is the most natural source of electrolytes. Yan nga ang nagbibigay ng ng strength sa hydration pag nagdadiarrhea ka eh. Bakit naman hindi pwede sa sa mga kidney diseases? I urge you and I encourage you to drink. Ito. Mas maganda yung direct from the fruit. You avoid the coconut water from the Tetra Pak. Wala na yun, puro sugar na yun. Huwag kayong don't fall for the advertisement na pareho. Hindi. Mas maganda yung natural. Okay, next. Ngayon, hand in hand with micral, let's say, nag-positive ka, 21 milligrams per deciliter. O, sige. Punta ka ngayon sa graduate ka, punta ka sa sugar testing. Hindi lang FBS meron tayo. Meron tayong fasting blood, yun ang pinakaalam ninyo. And then, random blood sugar. Tulad ngayon. Naisipan mo, baka parang nanghihina ako, parang ganun, hypoglycemic ako. Magpa-testing nga. For your own peace of mind. Yun ang random. Nakakain ka, pero magpapa-testing ka pa rin. Okay. Postprandial, yung blood sugar na kinuha 2 hours bago, after you eat. Yun. And then, itong hemoglobin A1C naman will be a test of your sugar that is stored 2 to 3 months in the membranes of your red blood cells. Ibig sabihin, membrane sa hemoglobin A1 specifically. Yung A1. Na hindi lahat ng blood, ng red blood cells, may ganun ka specialized na na membrane. Ngayon, kung nag-positive ka sa hemoglobin A1C, more often than not, talagang may diabetes ka. Okay, next please. Ganito, ito na. Paano natin i-interpret? I lifted this from the Center for Disease Control, yung sa Atlanta, Georgia. Ito yung nagsasabi na, oy, diabetic ka, oy, hindi, ganito. Kung normal ka, yung A1C mo, below 5.7%. Bakit percent? Kasi percentage lang naman yung sinabi ko sa inyo. Hindi lahat ng red blood cells may hemoglobin na membrane. 5% dun sa membrane, meron ka, positive ka. Yun.
immunologic reaction yon. Ngayon, sa fasting blood sugar, 99 milligrams per deciliter. Dito sa Pilipinas, ang IU units, international units natin is yung milligrams per liter. Pero pag pumunta kayo sa ibang bansa, although meron naman tayong conversion dito, usually ito ang nila. Ito ang units nila. So, para hindi kayo malito kung pumunta kayo, I preferred na kopyahin ito kasi mas in use ito sa other parts ng of the world. Yung sa atin naman, meron naman tayong conversion. So, okay lang. And then, kung pre-diabetes ka, tignan mo yung fasting mo, it should not be higher than 125 milligrams per deciliter. Meron tayong conversion dun sa sa result natin. Huwag kayong mag-alala. Sakop ng resulta ng UP yung local at saka yung international. Okay. Pero kung nasa Amerika kayo, ito yung resulta ninyo. Para syempre naman magtutur kayo, 'di ba? And then if you are positive for glucose, mag-glucose tolerance test ka. Most especially if you are pregnant. Kaya huwag kayong magtaka na kung yung OB ninyo, OGTT, ay nako, kailangan magkaroon kayong test na ganun. And then yung full-blown diabetes, ito lang ang value na you remember the 200 milligrams per deciliter. Pag mataas doon, nako, meron ka na. You review now your lifestyle and your medication and take care of yourself kasi mas maraming side effects kung hindi mo aalagaan yung sarili mo. Okay. Next. So ito kasi hindi mo madadaya. Kasi 2 to 3 months na level mo yan eh. Ang hirap i-build up yan. Kesa yung FBS, yung fasting blood sugar, hindi ka lang kakain ng kakain ng isang araw, tapos magpapakuha ka, hindi ka pa kumakain, mababa yun. Yun ang daya. So, para naman, para makita mo yung level ng sugar mo today and for the last 2 to 3 months, dalawang nire-request ng internist mo. Yung A1C at saka yung present. Okay. Yun, mga pre-diabetes, i-refer na kayo dun sa, dun sa colored chart na kanina. Next, please. Okay. Ito, yan. Fasting blood sugar. Anong magic number? Ito na naman. Fasting blood sugar of 99 milligrams per deciliter is normal. Ngayon, kung nag-positive ka sa micral na 25, ganon, tapos 99 milligrams per deciliter, baka naman, transient lang yan. Pwede mong, i-manage yan. Huwag kang kumain ng maraming kanin. Ganun lang yun. Uminom ka ng maraming tubig. Kasi fasting na. Pero, pag mas mataas, lalo na sa mga buntis, 100 to 125, kailangan sasabihin na ng OB mo, ay magpa-oral glucose tolerance test ka na. Para malaman natin yung level mo ngayon versus kung nanganak ka na, pag na-maintain mo yung level na yun, baka nga diabetic ka. Pero meron pa rin mga situations na pregnancy-induced diabetes. Diabetic lang siya pag buntis. Pag napanganak na niya yung baby, hindi na siya diabetic. Yun ang importance nun. Tapos yung higher, yung more than 200 milligrams,
mag-ano na kayo. Check your